Samahan niyo po akong tumayo at ating babasahin ang continuation ng pangangaral natin sa serye ng libro ng Marcos o Mark. We are now on Mark 1 verse 9 to 13. So, paalala ko lang na tayo ay magkakaroon ng serye ng pangangaral sa Marcos every AM worship, pang umaga. So, we have 54 sermons in total. So, bawat umaga, maging yung mga guest speaker natin ay mangangaral sa Marcos. Ito ang salita ng Diyos mula sa Mark 1 verse 9 to 13. Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumaba sa kanya na tulad sa isang kalapate. At merong isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya'y nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mga mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Salamat sa salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Sa unang pangangaral ng pagsisimula natin ng serye natin sa Marcos, pinakita sa atin ni Pastor Joseph yung pagkatao ni John the Baptist. So narinig natin yung lifestyle ni John the Baptist, yung lifestyle of temperance o pamumuhay ng may pagpipigil, as well as his humility as God's messenger. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin at titignan natin o bibigyan natin ng emphasis ay yung ginagawa ni John, which is baptism. So, we are done with John and now we will be looking at baptism. So, the baptism account is present in the 4 gospel books. Gusto ko lang makita ninyo yan para kapag binasa nyo, makikita nyo yung iba't ibang anggulo ng nangyari sa bautismo. At titignan kasi natin yung iba sa Matthew, yung iba titignan natin sa Book of John. So, John's baptism, yung ginagawa ni Juan Bautista na pagbabautismo ay galing sa alituntunin ng tinatawag na Jewish mikveh. M-I-K-V-E-H. Nang ibig lang sabihin ay full immersion in natural water. So, hindi uso dito yung pool, ang natural water yung ginagamit, full immersion, buong katawan nilulubog sa natural water. Ito ay ginagawa pa rin sa mga babae na mga Hudyo na pagkatapos manganak or after their menstruation. No? Even for the converts of Judaism, ito ay practices pa rin na ginagawa. But again, this baptism is not just like the Jewish mikveh dahil clearly in-specify ni John kung para saan tong bautismo na to. Ito yung makikita natin na ipinapangaral ni John. Sabi niya sa verse 4, ang bautismo na to ay tinatawag na bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ay bautismo para sa kanila na mga nagsisisi at naghahanap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. I want to differentiate the two kasi merong pagsisisi na wala namang hinahanap na kapatawaran. Like si Judas, nagsisi siya pero hindi niya hinanap yung kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan. So ito, nagsisisi at hinahanap yung kanilang kapatawaran sa kanilang kasalanan. This is very consistent on verse 5 kasi sinasagot nito yung tanong na sino yung binabautismuhan. So sabi sa verse 5, ang binabautismuhan ay sila na nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Now, if baptism is for them who need to confess their sins, then ang tanong, bakit kailangan ni Jesus na mabautismuhan? Kung ang layunin ng bautismo ay pagsisisi at kapatawaran at pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan, bakit kailangan ni Jesus na magpabautismo? Wala naman siyang kasalanan na kailangan niyang ipahayag. At ito rin siguro yung tanong ni John the Baptist sa isip niya. Because kung titignan natin sa ibang accounts, like for example in John, in Matthew, pinipigilan niya si Jesus na magpabautismo, no? And again, alam ni John kung sino si Jesus.
Sabi niya pa, tinawag niya si Jesus na Lamb of God who takes away the sin of the world. At alam ni John, bilang, di ba yung tatay niya, high priest, alam niya na yung lamb na inaalay ay dapat walang bahid ng anumang karumihan, walang deformities, ano? So alam niya na nung sinabi niya sa Jesus, yung Lamb of God, alam niya na walang kasalanan. Walang batik ng anumang kasalanan ang Panginoong Jesus. Kaya yan yung makikita natin sa Matthew 3, verse 14. Sabi niya, ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, akong dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin, sabi ni John. Tapos verse 15, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At si John ay sumang-ayon. Pero anong ibig sabihin na matupad ang katwiran? Ano yung sinasabi dito na katwiran? At pag sinabi natin ano yung matuwid, ano yung tama? Ibig sabihin, gawin natin to dahil ito yung tama. Parang sinasabi ni Jesus na gawin natin to dahil ito yung tama, ito yung kalooban ng Diyos. So, righteousness is actually conformity to God's will. Pagsunod ito sa kalooban ng Diyos. Kaya parang yun yung sinasabi ni Christ kay John. Gawin natin to dahil ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung unang dahilan kung bakit kailangan mabautismohan ng Panginoong Jesucristo. Simply because this is what God wants. Ito ay kalooban ng Diyos. Pero ano tong kalooban ng Diyos? Ano tong kalooban ng Diyos? At ito yung makikita natin na kalooban ng Diyos na pinaliwanag din ni Paul. Pansinin niyo yung 2 Corinthians 5:21. Sabi niya doon, ang kalooban ng Diyos, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, si Jesus, na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ang isang makasalanan na katulad ko ay tinuturing na matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo na perpekto at matuwid. No? As the representative of sinners, parang sa baptism, pinapakita sa atin kung sino yung representative ng sinner, sino yung magliligtas sa mga makasalanan. Pinapakita sa bautismo ng Panginoong Jesus ang perpektong ehemplo din ng pagsunod. Pinapakita sa atin na yung paggawa ni Christ ng baptism o pagpapasailalim niya sa kalooban ng Diyos na magpabautismo ay pagpapakita na ito yung dapat gawin ng mga susunod sa akin. Ang bautismo ay utos ng Diyos na sinunod ni Jesus para maging ehemplo na susundan ng lahat ng mga tao na naghahanap ng kapatawaran. Sila na mga nagsisisi, sila na mga naghahanap ng kapatawaran, ito yung inaasahan sa kanila na susundan, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. So if we put our faith in Christ, then we need to be identified with Christ in His baptism. Sabi ni John Battle, Jesus was baptized by him, ni John, not because of needing repentance. Hindi dahil kailangan niya ng repentance, but because he had to fulfill all righteousness, living a perfectly obedient Israelite should. Ginawa niya lang kung ano yung inaasahan sa tapat na sumusunod na Israelita. No? And the second reason, bakit kailangan bautismohan ng Panginoong Jesucristo ay para ma-reveal sa mga tao ng Diyos kung sino ang Panginoong Jesucristo. Sabi yan sa John 1:31, I came baptizing with water that He, si Jesus, might be revealed to Israel. Gustong ipakita kung sino si Jesus sa bayang Israel. Ipinahayag sa bautismo si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan sa John 1:29. Then on John 1:33, sinabi ni John, aking pinatotohanan, I testify na siya ang anak ng Diyos, na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus yung binabanggit sa Mark 1:7 na higit na makapangyarihan kaysa kay John na magbabautismo sa banal na Espiritu. No, magbabautismo sa Espiritu Santo. So sa bautismo ni Jesus, ipinakilala ang anak, yung si Jesus, na walang batik o mantsa ng anumang kasalanan, ang hinirang ng Diyos na may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan ng sanlibutan.
Siya yung pinangakong tagapagligtas. Siya yung Mesiyas na may kakayahan, tanging may kakayahan at karapat-dapat na gumawa ng gawain ng pagliligtas ng Diyos. Dahil din sa bautismo ng Panginoong Jesucristo na ipakita yung gawain ng Trinidad na Diyos. Na ang pagliligtas ay gawain ng Trinidad na Diyos. At naniniwala ako na ito ay totoo pa rin sa bawat bautismo ngayon. Yung pa rin yung pinapakita kung sino si Kristo at yung gawain ng Trinidad na Diyos. Now, kung sinasabi natin na hindi kailangan bautismohan si Jesus dahil hindi naman siya nagkasala, then we should also remember na hindi rin niya kailangang mamatay dahil hindi siya nagkasala. Ang dapat lang mamatay ay sila na nagkasala. But Jesus did both. Ginawa ng Panginoong Jesucristo pareho. He was baptized and He died for our sins because Jesus is our only sinless representative. Pinapakita ng bautismo ni Kristo ang bautismo ng isang walang kasalanan sa pamamagitan ng isang makasalanan para sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. That's the baptism of Christ. Si Jesus na walang kasalanan ay nabautismohan para sa atin na mga makasalanan. Si Jesus ang katiyakan na ako ay malilinis at mapapatawad sa aking mga kasalanan. Ang bautismo ng isang walang kasalanan ang gumagarantiya sa ganda at kasiguraduhan ng bagong tipanan. Napakaganda. Binautismohan siya na walang kasalanan para sa akin na makasalanan. Para sa iyo na makasalanan. Para magkaroon tayo ng garantiya, kasiguraduhan. Makita natin yung kagandahan ng bagong tipan. At ang bautismo ng mga makasalanan ay nagpapakita naman na tayo ay pumapasok dito sa siguradong tipanan. Napakaganda nitong tipanan na to. Magpapasailalim ako dito sa Panginoon ng tipanan na to. Truly, that the more we understand the baptism of Christ and the believer's baptism, the more we will benefit from it. Gusto mong makinabang sa bautismo? Tignan mo kung ano yung bautismo ng Panginoong Jesucristo. Pag naunawaan natin to, the more we grow on this, the more we will benefit from this. At ito ay totoo lang sa kanila na totoong nakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga may tunay na pakikipag-isa kay Kristo, ang bautismo ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay palaguin sa Ebanghelyo at sa mga benepisyo ng Ebanghelyo. Doon sa catechism na pinag-aaralan namin, we are on Westminster Shorter Catechism, question number 88. Ang tanong doon, ano yung mga ordinaryo at panlabas na kaparaanan na ginamit ng Panginoong Jesucristo para ikaw ay magbenepisyo sa kanyang pagtubos? At sinabi niya doon, salita, panalangin, ano pa, sakramento. At kasama sa sakramento, dalawa lang naman yung sakramento, bautismo at banal na hapag. Ito'y isahang gawain na hindi kailangang ulit-ulitin kung tayo ay binautismohan na may tamang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Bagamat ang bautismo ay hindi gawaing inuulit-ulit, ito ay dapat binabalik-balikan ng ating isipan upang tayo ay mapanariwa at mapalakas sa ating mga pananampalataya. Gusto mong lumago sa pagkaunawa mo sa Ebanghelyo, balik-balikan mo yung bautismo. Pero paano kung ang binabalikan mo ay hindi mo nauunawaan? So, this is why we are challenged na unawain natin kung ano ba yung bautismo. Kaya ito naman yung mensahe natin ngayong umaga. Ang napakayamang biyaya ng bautismo kay Kristo, ang nagpapanariwa at kalakasang binabalikan ng mga Kristiyano na nauunawaan ang Ebanghelyo. So, pag sinabi nating bautismo kay Kristo, pag-alala ito sa bautismo na merong pakikipag-isa sa bautismo ni Kristo. Kasi maraming baptism ngayon, lubog lang . Mabanggit lang yung pangalan ni Christ. Baptize ka na. No. Ito ay bautismo na may pagkaunawa na ito ay merong pakikipag-isa sa bautismo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ako binabautismohan ng wala lang. Nakikita ko si Kristo na pinangunahan ako, kaya gagawin ko to. Dapat merong ganong pagklase ng pagkaunawa, no?
So, ang tanong, ano yung biyaya na makikita natin sa bautismo ng Panginoong Jesucristo na parehas na inilalapat sa mga Kristiyano? Ano yung biyaya na maaari nating balikan? Nang sa ganun, ma-refresh tayo, mapanariwa tayo, at mapalakas tayo sa pananampalatayang pinangahawakan natin na masabi natin, hindi lang ako basta binautismuhan. Alam natin kung bakit tayo binautismuhan. So, tatlo, yun ay yung nabuksan ng kalangitan, nakita rin natin na bumaba yung banal na spirito, yung espiritu na bumaba, at pangatlo, yung narinig na tinig. So, tignan natin yung una. Yung pagpapala ng bautismo kay Kristo, at ano yun? Nabuksan ang kalangitan. Yan yung pinakita sa atin sa verse 10. Ano? Sa unang parte ng verse 10, sabi niya doon, pagkaahon niya sa tubig, nakita niya na biglang nabuksan yung kalangitan. Paano natin to dapat maunawaan? Nung nabuksan yung kalangitan, ano ngayon? Sabi nung iba, maaring ang pinapakita lang nung pagbubukas daw ng heaven o ng langit ay para lang ipakita kung saan nanggaling yung banal na spirito. Sabi nila. Pero nung tinignan ko yung mga other passages sa scripture, kung yung mga instances kung saan bumubukas yung langit, marami akong mga nakita at gusto kong ilatag, ano? So, for example, sa Malakay 3:10, sinabi niya dyan, "Put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need." So, kapag bumubukas pala ang langit, pinapakita nito yung pagbibigay ng Diyos ng pagpapala. Ano pa? Kapag bumubukas yung langit, ito ay pagbibigay din ng Diyos ng kanyang kapahayagan. Revelation, ano? Alam natin na nung tinuruan ng Panginoong Jesucristo yung mga alagad na manalangin, anong sabi? Our Father in heaven, no? Pinapakita nito na yung dwelling place ng Diyos ay ang langit, samantalang ang mga tao ay nandito sa lupa. And so the communication between God who is in heaven and us, the people, tayong mga tao na nandito sa lupa ay limitado. Actually, nakadepende kung magpapadala ang Diyos ng propeta o kaya ng kanyang mensahero kagaya ng anghel. Kaya nga, very significant yung sinasabi din ni Pastor Joseph ng nakaraan na before John the Baptist, there are 400 years of silence before God. No? Parang there is 400 years of silence. Na para bang ang pinapakita nito, sarado ang langit. Walang pagpapahayag ang Diyos sa mga tao niya. But now, in the baptism of Christ, pinakita na binuksan ng langit, para bang ang pinapakita dito ay binuksan yung langit. Now there is an open communication between God and His people through the Son. Meron na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ano pa? Kapag bumubukas ang langit, ito ay pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga lingkod, kagaya ng mga anghel. Pero higit sa lahat, ang bukas na langit ay pagpapakita na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili. Sa John 1:51, sabi doon, kausap ni Christ, si Nathanael, sabi niya, "You will see the heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of God." Akyat, panaog ang mga anghel sa anak ng Diyos. Pero take note, itong sinabi ni Christ ay allusion sa Old Testament doon sa panaginip ni Jacob. Sa Genesis 28 verse 12, kung saan meron daw nakita si Jacob na hagdan naabot hanggang langit. Kung saan nakikita niya na akyat panaog yung mga anghel. Tapos yung conclusion doon ni Jacob on verse 16, sabi niya, tunay, doon sa lugar na nakita niya kung saan akyat panaog yung langit, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito. Sabi niya ganon. Kung nasan yung langit, nasan yung akyat panaog yung anghel, nandun ang Panginoon. Kaya kung ganon, kung ibabalik tayo doon sa bautismo ng Panginoong Jesucristo, kung ang mga anghel ay akyat panaog sa anak ng Diyos, pinapakita lang nito na si Jesus ay Diyos na kasama natin. Isipin mo, yung salitang Emmanuel, nagkaroon ng, God is with us. Nagkaroon ng mas malinaw na pagpapahayag na si Jesus nga, yung Emmanuel,
kung saan ang Diyos ay kasama natin, no? Nakita ko dito ng Panginoong Jesucristo kasi sinasabi nila na yung baptism is para pagpapadala sa Panginoong Jesus. Parang before sending out, nagpabaptize ang Panginoong Jesus. Nung nagpabaptize ang Panginoong Jesus, para siyang si Isaiah, na here I am, send me. Eto ako, padala niyo ako. Pero unlike Isaiah, Christ has a clean lips. Malinis ang kanyang bibig, na walang kasinungalingan na maririnig sa Panginoong Jesucristo. We have here a better Isaiah. Now, may prayer si Isaiah sa chapter 64 ng Isaiah, verse 1, saan sinabi niya yung panalangin na, O Diyos, buksan mo ang langit at ikaw ay bumaba. Sabi niya ganun. And now, if we listen doon sa panalangin ng kung titignan natin ang Panginoong Jesucristo, yung bautismo ng Panginoong Jesucristo, titignan natin on that prayer, parang dininig ng Diyos. Dito pinakita na dininig ng Diyos yung panalangin ni Isaiah. Kung saan tunay na bumukas ang langit at ang Diyos ay bumaba. Kasama natin. Napakaganda. Napakaganda. Bumukas. Sinagot yung panalangin sa bautismo ng Panginoong Jesucristo. Interestingly, hindi lang sinasabi dito na ang kalangitan ay nabuksan. Simply na bumukas lang, ganun. Sa English ay sinabi dyan, the heaven torn open. No, hindi lang basta yon nagbukas, kundi napunit. Yung Greek word na ginamit dito ay schizo, na parehas na salita na ginamit to describe kung ano yung nangyari doon sa veil, doon sa temple, nung namatay yung Panginoong Jesucristo. On Mark 15:38, it was torn. Nahati, no? So, ang significance nun ay makita natin na pag sinabi nating pinunit, it is like implying na ang langit ay binuksan at nanatili itong bukas dahil kay Kristo. Hindi siya bukas lang na parang isasarado, pinunit. Hindi maisasara, no, hindi na sinasara. So tandaan, ng langit ay isang lugar na hindi mapupuntahan o mapapasok ng sino man, lalo na natin na mga makasalanan. There is no technology nor any ways of man that can open up the heaven. Walang kaparaanan yung mga tao. Kahit ilang tore ni Babel pa yung itayo natin, hindi natin maaabot yung kalangitan. Paano pa yung buksan yung kalangitan? Ang langit ay sinarado dahil sa pagkakasala ng mga tao at walang makakapasok dito, tulad kung paanong inalis si Adan at Eva dun sa Garden of Eden. No, hindi na sila makakapagtangka na pumasok. Walang sino man ang may kakayahang pumasok. No? Ito ay hindi mabubuksan ng sino mang nasa labas ng langit. Ang langit ay hindi mabubuksan ng sino man na nasa labas ng langit. Ngunit ngayon ay nabuksan dahil siya na Panginoon ng langit ay bumaba. No? Nagmula sa kataas-taasan ng langit dahil kay Kristo nabuksan ang langit. Salamat sa Diyos dahil hindi ito nanatiling sarado. Ang langit ay binuksan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na may katwiran at pagsunod na perpekto. Ito ang pinakita ng Diyos ng bautismuhan ng Panginoong Yesus na walang kasalanan upang kumatawan sa atin ng mga makasalanan. Kaya yung aral na makikita natin dito, dahil kay Jesus na sa atin ay kumatawan at ating naging katwiran, ang langit ngayon ay nabuksan para sa mga nagsisisi at sumasampalatayang makasalanan. You need to repent and believe in Christ. Siya na perpekto ang katwiran, siya na walang kasalanan. Pinangunahan tayo sa bautismo. Again, maging warning sa atin that the open door symbolically affirms that God has made heaven accessible sa atin ng mga tao. Pero tandaan din natin na ang admission dito sa langit ay para lang sa kanila na mga magsisisi at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. And this is what we are declaring when we get baptized. Kahit malaman natin na bukas ang pintuan ng langit, kailangan natin malaman yung daan patungo sa langit. At kapag nandun ka na sa langit, sa pintuan ng langit, kailangan natin yung katwiran para makapasok tayo sa langit.
Ang lahat ng ito ay tinuturo tayo pabalik kay Kristo. Ang Panginoong Hesukristo, siya yung nagbukas ng pintuan ng langit. Siya yung daan patungo sa langit. Siya din yung katwiran mo para makapasok ka sa pintuan ng langit. At ito yung binabaliwala ng marami. Ito yung hindi nakikilala ng mga anak natin. Ito yung hindi nakikilala ng maraming kamag-anakan natin. Ito yung mga hindi nakikilala ng mga kaibigan natin. Ito yung hindi naririnig sa'yo. Na sinasabi mong mananampalataya ni Kristo. Walang sino man sa atin ang kayang buksan ng langit. Walang sino man sa atin ang kayang hanapin ang daan na aabot sa pintuan ng langit. Walang sino man sa atin ang may katwiran na pasukin ang katwiran para makapasok tayo sa langit. Kung sinasabi natin na, di, kaya ko, gawin mo nga muna yung imposible. No? Ito'y hindi magagawa ng sino mang tao lang. Itong mga bagay na to hindi magagawa ng tao lang. Para bang sinasabi natin na kaya nating bilangin yung alikabok sa hangin. Ito ay napaka-imposible. Kaya ang hamon sa atin ng mga makasalanan, huwag mong baliwalain ang pinakapagpapala ng sangkalangitan. Minsan ang iba ay tinitignan ng langit bilang pagpapala dahil napakagandang lugar nito. Pero sinasabi ng pinakapagpapala ng langit ay ang Diyos ng langit, ang Panginoon ng langit. Kaya huwag mong baliwalain ang Kristo dahil siya ang pinakapagpapala sa kalangitan. Tinatawag nating langit yun dahil sa Panginoong Hesukristo. Bagkus tayong lahat ay tinatawagan na pagsisihan natin yung ating mga kasalanan mula sa pinakamaliit at mga nauunawaan nating kasalanan. At mula doon ay sumampalataya tayo at sumunod sa Panginoon ng kalangitan. Mamuhay ka para kay Kristo kung ang buhay mo ay nakikita mo na hiwalay kay Kristo. Si Kristo ang pinakapagpapala ng sangkalangitan. Siya ang mana nung nababanggit kanina sa reading. Siya yung mana na bumaba sa langit. Nagbigay ng kalakasan sa mga Israelita yung mana. Ang Panginoong Hesukristo, ang mana na magbibigay kalakasan sa mga Kristiyano para matapos natin yung daan, yung lakad ng pananampalataya na may katagumpayan. Tinanggap mo si Kristo, ano yung nirereklamo mo? Ang mga Israelita, pagkatapos tumanggap ng mana, nagreklamo. Ganito rin tayo ngayong mga Kristiyano. Pagkatapos mong tumanggap kay Kristo, ang naririnig sa'yo, puro reklamo. Samantalang bukas ang langit para sa'yo. Tularan mo siya sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang paglilingkod, at sa kanyang pananalangin. Kung bukas ang langit, you have an open access to commune with God. Huwag mong sayangin. Kung si Kristo na pinakamataas ay nagpakumbaba at naglingkod, bakit hindi tayo? Kung ang Panginoong Hesukristo na walang kasalanan ay nananalangin, bakit hindi tayo? Ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin pa rin hanggang ngayon. Hindi dahil sa may pangangailangan siya, kundi dahil may pangangailangan tayo. So nananalangin ang Panginoong Hesukristo para sa pangangailangan natin. Ay, ang tanong sa'yo, Kristiyano, pinapanalangin mo ba yung pangangailangan ng kapwa mo, Kristiyano? Pinapanalangin mo ba yung pangangailangan ng mga hindi pa mananampalataya? O mas pinapanalangin mo yung mga temporal na pangangailangan nila kaysa yung eternal na pangangailangan nila? Pray for those na hindi pa nakikilala ang Panginoong Hesukristo, na ang pinakapanalangin mo ay makasumpong sila ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Ang langit ay binuksan para maging tulong at pagpapalakas sa atin. Yan yung nakita natin kay Stephen, no? Nung binabato na siya, bumukas yung langit, no? Pinapatay na siya. At nagkaroon ng lakas ng loob at karunungan. At anong sinabi niya? Huwag mo nang isisi sa kanila to. Napakagandang katangian ni Stephen. Normally, ang tugon natin, i-curse eh. Pero ito, nagbigay pa ng biyaya dito sa mga taong to. At saan nanggaling to? Nung bumukas ang langit at nakita niya ang Panginoong Hesukristo. Ito ang kasapatan. Ito yung nag-aantay sa akin. Ito yung langit. At napakaganda. Si John, sa island of Patmos, nung makita niya yung revelation kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nasa langit, nakita niyang nasa langit.
Again, I'm not saying this na sinasabi na para bang kailangan natin ng vision para makita yung parehas na nakita ni Stephen and John. No, that is not my intention. Pero kailangan magkaroon ng kalinawan sa atin na dapat makita natin ang Panginoong Hesukristo, not in a vision. Pero makita natin ang Panginoong Hesukristo mula sa kaparaan ng kaparaan ng pinili niya para ipahayag yung sarili niya. At yun ay ang mga kaparaanan ng biyaya, salita, pananalangin, mga bagay na nakasentro sa Panginoong Hesukristo. Let's also remember na it's worth noting na ang bukas na langit ay hindi palaging pagpapala. No, in Genesis 7:11, second part nun, the windows of heaven were open. Pumukas daw yung langit. Pero alam mo, yung Genesis 7, katabi niyan, Genesis 6, na kung saan inintroduce si Noah. So alam mo na may kinalaman to sa flood. At dumating, no, bumukas yung langit, dumating yung paghatol sa kanila, tinanggap nila yung paghatol bilang mensahe ng langit. No? Kaya kung ikaw ay nananatiling labas sa Panginoong Hesukristo, ang bukas na langit ay hindi pagpapala, kundi magiging kapahamakan pa sa'yo. We plead in this pulpit, seryosohin niyo ang Panginoong Hesukristo. Sa mga bata, dinadala kayo dito para marinig niyo ang Ebanghelyo at makilala niyo ang Panginoong Hesukristo. We continually invite people whom we love para marinig nila at makita nila, mapagbulay-bulayan nila ano ba yung relasyon nila sa Panginoong Hesukristo. Kung ang relasyon ba nila kay Kristo ay parang pagsunod lang o pakikisabay lang o parang wala lang. Ito'y hamon para sa'yo. Seryosohin mo ang Panginoong Hesukristo. Bawat pagpapagod na makikita nyo sa bawat Kristiyano sa loob ng iglesyang ito ay makita ninyo maging paglaban sa sarili naming mga kasalanan, maging pag-amin sa sarili naming kamalian, ay nawa makita ninyo at maituro kayo pabalik kay Kristo. Kaya lang namin nagagawa to dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya posible din para sa bawat isa na naririto. Hindi to dahil mas magaling yung mga nakatayo, o ito mas magaling, ito mas marunong, mas mataas yung degree. No. Gaya ng sinabi sa atin kanina. O hindi, talino. O, pero binigyan tayo ng pananampalataya. Nawa, tanggapin natin yung pananampalataya. Ano pa yung pagpapala? No? Second point. Pagpapala ng bautismo kay Kristo, ang Espiritu ay bumaba. Yan yung makikita natin sa verse 10. At ang Espiritu na bumaba sa Kanya na tulad ng isang kalapate. So ano naman yung pinapakita ng pagbaba ng banal na Espiritu? Again, this is for John the Baptist to recognize and testify kung sino yung Messiah. Sa John 1:33, yan yung sinabi. Sabi ni John, ang nagsugo sa akin para magbautismo sa tubig ay sinabihan ako na ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa Kanya, siya yung magbabautismo sa Espiritu Santo. At aking ang nakita at pinatotohanan na itong si Jesus ang anak ng Diyos. At dahil pinakilala na kung sino ang Kristo, it is important to note that we no longer need any extraordinary revelation na katulad ng nakita ni John. No? At ito yung problema ng marami sa mga proclaiming Christian ngayon na hinihiwalay yung baptism of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. No? Na para bang yung baptism of the Holy Spirit ay parang pangalawa o kasunod lang na karanasan pagkatapos tanggapin yung kaloob na banal na Espiritu. But what we believe, ang pinaniniwalaan natin, no, ay yung kaloob na banal na Espiritu ay parehas ng bautismo ng banal na Espiritu, yung tinatawag na outpouring of the Holy Spirit. No? If you receive the Holy Spirit, then you are baptized by the Holy Spirit. And this baptism are for all genuine Christian. Sabi sa Ephesians 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo kay Kristo. Ibinigay sa inyo ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na kayo ay pag-aari niya. No? Kaya naman sa bawat totoong bautismo
ang ating focus dapat ay kay Kristo na nagbabautismo ng banal na Espiritu. Sila na may pakikipag-isa kay Kristo, sila na may pagtingin at pagsuko sa pagiging Panginoon ni Kristo, sila ang tunay na binabaan at pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi yung nagkikisay. Hindi yung nagsalita ng kakaiba na hindi naintindihan at wala namang nagpaliwanag. Hindi yung nakakita ng pangitain, kundi yung nagpakumbaba na isuko yung mga kasalanan niya at isinuko yung buhay niya kay Kristo. Kaya yung aral na makikita natin dito, sinasalamin ng bawat totoong bautismo ang mayamang pagbibigay ng banal na Espiritu sa mga makasalanang may pakikipag-isa kay Kristo. Hindi mo kailangan maging espesyal. Ang kailangan mo yung pagiging makasalanan na umaamin sa kasalanan at nakikitang ang pag-asa mo ay ang Panginoong Hesukristo. Para sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya imbis na abangan natin o hangarin natin yung mga extraordinary o mga kakaibang karanasan na minsan dahil sobrang kakaiba at hindi may paliwanag, ang sasabihin na lang sa iyo, pagkilos ng banal na Espiritu yan. Di mo maintindihan eh. Hindi ganun ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay maiintindihan mo at ituturo ka kay Kristo na dapat mong panampalatayaan. Hindi malabo ang mensahe ng banal na Espiritu. Ibabalik at ibabalik ka nito kay Kristo. Kaya kung hindi ka kay Kristo maibabalik, kahit anong ganda at kahit gaano kakaiba yung nararanasan mo, walang kaligtasan sa karanasan na yan. Wala. Hangarin mo na pagsisihan ng kasalanan at pagkatiwalaan ang Kristo na magliligtas sa iyo sa kasalanan. The goal of the Holy Spirit is not to give us special experience but to show and give us Christ. Yang mas dapat nating hangarin ay ang makita ang mga kapwa nating makasalanan na nagpapabautismo sa pangalan ni Kristo dahil ang pag-asa nila ay Panginoong Hesukristo. Ito yung pangarap ko sa nanay ko. Ito yung pangarap ko sa pamilya ko. Ito yung pangarap ko sa mga mahal ko sa buhay, hindi yung mangingisay sila. Ang pangarap ko ay makita na binabautismuhan sila at sinusuko yung buhay nila sa Panginoong Hesukristo. Walang kasiyahan, nahihigit doon, na makita mo yung mga taong mahal mo na sumusuko kay Kristo. Kaya ang hamon sa atin, mga Kristiyano, pasamin natin na makita yung mga tao na pampubliko, na pinagsisisihan yung mga kasalanan nila dahil alam nila na merong pag-asa sa pinaka-nakakahiyang kasalanan. Mga tao na pampublikong dinideklara yung kanilang pag-asa sa kasalanan. Susuko ako at makikipag-isa ako dito sa Kristo na pag-asa ko sa pinaka-nakakahiyang kasalanan ko. Ito ay ordinaryo at panlabas na kaparaanan na pinili ng Panginoong Hesus para ibigyan tayo ng benepisyo para mas lalo nating makita yung kagandahan ng pagtubos ng Diyos. Another thing na pinapakita sa atin ng pagbaba ng banal na Espiritu ay yung pagpapakita sa atin ng bagong paglikha. No? In Genesis 1:12, pinakita dyan, the Spirit of God is hovering over the face of water before the creation. Yung Espiritu ay nasa ibabaw ng tubig, yun yung bago paglikha. No? Sa bautismo ng Panginoong Hesukristo, the Spirit descended to Christ like a dove, showing us the Lord of the new creation. In Christian baptism, it is a sign of our identity with the Lord of the new creation. Ang binigay na banal na Espiritu sa atin ay nagpapatotoo na tayo, we are part of the new creation. Tayo ay parte na ng bagong sangnilikha. Ganon din, ang pagbaba ng banal na Espiritu sa Panginoong Hesus ay para ipakita kung sino yung inanoint, sino yung itinalaga, sino yung magliligtas. No? Sinasabi nila, this is the anointing of the Holy Spirit. Yung anointing ay pagpapahid ng langis. Dito ay hindi pagpapahid ng langis, kundi pagbaba ng banal na Espiritu. Pero ito ay pagpapakita rin ng pagpapalakas ng banal na Espiritu para sa pampublikong ministeryo ng Panginoong Hesukristo dahil siya yung piniling mediator. Siya yung anointed mediator. He is the anointed Christ. Siya yung magpe-perform ng mga miracles, magtuturo ng may otoridad, and
He will overcome the suffering and temptations. Kagaya nung sinabi doon sa verse 12 and 13. Kaya dinala siya ng Espiritu sa ilang, pinagtagumpayan niya yung temptation sa ilang. Alam mo yung sinisignify nun? Pinapakita nun yung hindi nagawa ng mga Israelita sa ilang. Na nung binigyan sila ng mana, nagreklamo pa sila, nangamatay sila. Pero ito, ang Panginoong Jesucristo, hindi siya kumain for 40 days. Tapatanong ako, ba't hindi niya kailangan kumain? Para ipakita yung pangangailangan niya ay sa Diyos. At ang Diyos ay sapat para pagtagumpayan niya yung mga pagsubok at paghihirap niya. At doon pinaglingkuran siya ng mga anghel. Tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo, He is able to perform His public ministry through the power of the Holy Spirit. Not immediately by His own divine power. Minsan kasi, yung kagad din, syempre Diyos siya. Pero hindi. Ang ini-emphasize sa atin ng pagbaba ay Christ was empowered by the Holy Spirit. Kaya sinabi niya sa Luke 4:18 sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Para saan? Sapagkat ako ay hinirang. Para saan? Upang mangaral ng magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag upang palayain ang mga naaapi. Di ba yun yung sinabi sa Isaiah, yung prophecy sa Isaiah 61 about the coming Messiah? Nagkaroon yun ng katuparan sa Panginoong Jesucristo. Ano to para sa atin ngayon? Ang parehas na spirito na lumukob sa Panginoong Jesus to empower Him for His ministry is the same Spirit that dwells in every Christian, that will be empowered and that will guide us in our Christian walk. Ito yung nag-i-enable sa atin para makapamuhay tayo according to the faith at para gawin natin yung God-given purposes natin and even share the message of the gospel na sinasabi natin na kung ako lang, hindi ko kayang sabihin to sa iba. Itong mga to ay higit na kaasam-asam kaysa sa mga mirakulo. Ito ay higit na kaasam-asam sa mga visions. Ito ay higit na kaasam-asam. Yung maipahayag mo yung ebanghelyo, maipaliwanag mo ng malinaw, tapos may mga tao na nagre-respond sa gospel, mas kaasam-asam yun kaysa sa anumang supernatural power, nakaranas nga ng supernatural, hindi naman nagbago yung puso, matigas pa rin. Anong silbi nun? Kung may vision ka, di mo naman mapangunahan pamilya mo kasi mayabang ka. Wala lang. Tinaas ka lang nun. Pangatlo, ito maiksi na lang. Pagpapala ng bautismo kay Kristo, yung tinig na narinig sa verse 11. Sabi dyan, may isang tinig na nagmula sa langit at nagsabing, ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. These are from the Old Testament text. Sa Psalms 2 verse 7, kung saan sinabi, ikaw ang aking anak, na pumapatungkol dun sa hari na pinili ng Diyos. At another Old Testament text, yung Isaiah 42:1, na sinabi, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Again, pertaining to the Messiah. So yung word na minamahal ay pwedeng magpaalala rin sa atin nung sa Genesis 22 kung saan inalay ni Abraham yung kanyang anak ni si Isaac. Pero pinigilan siya ng Diyos at sinabi ng Diyos, ako ang magpo-provide ng alay. At ito, nakita natin sa bautismo ng Panginoong Jesucristo. Sinasabi ng Diyos, ito ang aking anak na ibinibigay ko na alay para sa kapatawaran ng kasalanan. So the baptism of Christ is like an announcement of God na sinasabi niya na ang pangako kong alay from the Old Testament para sa kapatawaran ng kasalanan ay walang iba kundi ang minamahal kong anak. Siya na aking kaluguran. Isipin mo yun, hindi niya binigay kung ano lang yung simple lang. Ang binigay niya, yung minamahal niya, yung kasiyahan niya. Isipin mo sa atin, sa mga kapatid natin, sa mga kamag-anak natin, hirap tayong ibigay yung mga bagay na parang masaya tayo. Di natin basta-basta ibibigay yan. Pero ito, ang pinakita sa atin, ang binigay ay hindi basta-basta. Ang minamahal ng Diyos at ang kinalulugdan ng Diyos. Jesus is the chosen one, the Messiah who will fulfill God's redemptive plan. Hindi ito simpleng
misyon ng pagtubos na kung anghel lang, okay na rin. Na hindi ganon. Ito yung misyon ng pagtubos na ang tanging makagagawa ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang aral na makikita natin doon, ang mensahe ng pag-ibig, kaluguran at pakikipagkasundo ng banal na Diyos ay nalaman at naranasan natin ng mga makasalanan dahil kay Kristo na sa atin ay kumatawan. Sa bautismo ni Kristo, narinig ang pag-ibig at kaluguran ng Diyos sa kanyang anak. Sa bautismo naman ng mga Kristiyano, dapat ang parehas na mensahe ng pag-ibig at kaluguran ng Diyos ay ating marinig at makita, maunawaan. Bagamat hindi audible voice, no, na maririnig mo na boses, tandaan natin, parehong katotohanan ang pwede mong panghawakan kung tunay kang nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw ay may pakikipag-isa kay Kristo, sinasabi ng Diyos sa iyo, ikaw ang iniibig kong anak. Ikaw ang aking kinalulugdan. Hindi dahil sa iyo, dahil kay Kristo. Ang bautismo ay pampublikong pagpapahayag mo, hindi lang ng pananampalatayang pinangahawakan, kundi ng parehas na mensahe ng pag-ibig at kaluguran ng Diyos na natanggap mo dahil kay Kristo. Kaya ang hamon sa atin, huwag tayong makontento na maging tagatanggap lang ng mensahe. Hangarin natin na sa atin mismo marinig yung mensahe ng pag-ibig at kaluguran ng Diyos na mapagbiyaya niyang binigay sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaya lang nating ibigay yung meron tayo. At kung tinanggap natin yung mensahe ng pag-ibig, kaluguran, kapatawaran, pakikipagkasundo, kaya nating ibigay ito sa iba. May the Lord empower us to do those things, no? At pag-isipan natin, kung binigay ng Diyos ang kanyang minamahal at kinalulugdang anak para sa atin, na wala namang maibigay kundi kasalanan, anong ginagawa natin doon sa ibinigay sa atin ng Diyos? Bakit natin babaliwalain ang binigay ng Diyos? Anong klase ng pagpapahalaga ang dapat natin gawin para panghawakan natin at ingatan yung tagapagligtas na ibinigay para sa ating kaluluwa? Kung sinasabi ito ng Diyos sa kanyang anak, ang tanong, ito din ba maririnig sa iyo sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo? Masasabi mo ba na ang Panginoong Hesukristo, ang Kristong minamahal ko, ang Kristong kinalulugdan ko, siya ang kasiyahan ko, siya ang iniibig ko, siya ang pinag-aalayan ko ng buhay? Ikaw na binautismohan sa pangalan ni Kristo, ang tanong sa iyo, minamahal mo ba si Kristo? Siya ba yung kasiyahan mo? Makikita ba to sa relasyon at pakikitungo mo sa katawan ng Panginoong Hesukristo? Makikita ba to sa iyo sa pakikitungo mo sa iglesia? Ikaw na hindi pa nababautismohan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kung si Kristo ay minamahal mo, malugod kang sumunod sa bautismong minudelo niya para sa iyo. Ang tahasang pagtanggi sa bautismo ay pagsasawalang bahala sa Ebanghelyo. At ikaw naman na binabaliwala at tinatanggihan ang pag-ibig ng Diyos, kahit na magpabautismo ka, hindi ka maliligtas sa paparating na kapahamakan. Walang kaligtasan sa bautismo na hiwalay sa Panginoong Hesukristo. At bilang pagtatapos, gusto ko lang na makita niyo yung simple na mensahe dito. Dahil kay Kristo, ang langit ay bumukas para sa atin ang mga makasalanan. Dahil sa Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ay mapagbiyayang ibinigay sa atin ng mga makasalanan, mga hindi karapat-dapat. At dahil sa Panginoong Hesukristo, ang mensahe ng pag-ibig at pakikipagkasundo ng Diyos ay nalaman natin at naranasan nating mga makasalanan. Sa bawat araw ng Panginoon, wala namang bautismo ang makikita natin na ordinaryong makikita ng mata. But as we look and understand the meaning of baptism, every Lord's Day, bumubukas ang langit. Every Lord's Day, bumababa ang banal na Espiritu. Every Lord's Day, maririnig ang mensahe ng pag-ibig at kaluguran ng Diyos. Tapat pa rin pinaparating ng Diyos ang mensahe ng pag-ibig at kaluguran niya para sa mga taong naging parte ng iglesia niya sa biyaya ng bautismo. Ito yung mga taong binautismohan kay Kristo. Ang pagpapahalaga mo sa bawat araw ng Panginoon, ang pagpapahalaga mo sa iglesia ay pagpapahalaga mo
sa bautismong tinanggap ninyo ng magkakasama. Kaya sa tuwing babalikan ng isang mananampalataya ang kanyang bautismo, hindi niya binabalikan yung naranasan lang niya, kundi binabalikan niya yung hindi nagbabagong katotohanan na sa loob ng bautismo ay mayamang pinakita sa atin yung biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. When we are discouraged, kapag napapagod ka na, nawa bumalik ka sa biyayang ito na malinaw na pinakita ng bautismo ng Panginoong Yesus. Tandaan mo, sa mananampalataya, ikaw na mananampalataya, bukas ang langit para sa iyo. Hindi ka kawawa, nasa iyo ang banal na Espiritu. At ang mensahe ng pag-ibig at pagtubos ay para sa iyo. Ito'y hindi magbabago ng kahit na anong karanasan, ng kahit na anong sitwasyon. Ito ay sa iyo, kapwa ko Kristiyano. At kung wala ka pa kay Kristo, nawa, asamin mo rin ang mga biyaya na ito. Mapanariwa at mapalakas ka sa iyong pananampalataya. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng bautismo. Ito ay napakayaman. Tulungan niyo kami na patuloy, asamin namin ang Panginoong Jesucristo. Huwag kami magpatumpik-tumpik. Asamin namin ang bautismo, asamin namin ang iglesia, dahil nandito yung pangako mo ng pagpapalakas sa pananampalataya. Napakahina namin. If we are still in our own selves, para bang ang kumpiyansa namin ay nasa sarili namin, nawa magising kami. Kailangan namin ng bautismo, kailangan namin ng iglesia, kung saan mo kami ipinapasok na tipanan. Dalangin ko, O Diyos, na makita namin ang pangangailangan namin kay Jesus, ang pangangailangan namin ng katwiran, ang pangangailangan namin ng biyaya. Nawa maging kagalakan yung bawat biyayang masusumpungan namin sa bawat ipinag-uutos mo na biyaya. Salamat, O Diyos, maging pagpapala nawa to sa lahat, magligtas ka ng makasalanan, magpalakas ka ng kapatiran para sa iyong kaluwalhatian. Ito yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen.